Ito ang aming paglilinis na ginawa pagkatapos sumupa ng bagyong uwan sa loob at labas ng aming mga pamamahay at sa aming kapaligiran. Walang paglagyan ang kabisihan namin sa araw na ito. Kung pwede nga lamang na wag na munang kumain sa buong araw dahil kami ay maglilinis, ay gagawin na namin kung hindi namin na mapapansin ang aming sikmura na magugutom. Ang lahat ay busy, may mga hawak na walis, bata man o matanda, basta kayang gumalaw. Ang bagyong ito ay pinino-pino niya ang mga dahon at kinalat sa aming mga bubong, sa aming mga bintana. At kahit man sa loob ng aming bahay ay pumasok din ang mga dahon na ito. At meron ding nag-landslide sa likuran ng bahay. Hindi man kami binabaha dito talaga kung may mga bagyo-bagyo kasi nasa taas kami, pero ang delikado talaga dito sa amin ay ang landslide, lalo na sa kinatitirikan ng mga bahay. Ang aming bahay ay hindi nakatakas sa tubig ulan dahil sa lakas ng hampas ng hangin at talagang maghahanap ng butas na mapapasukan ang ulan. At itong mga palay na nakadapa ay isa lamang ang kanilang mensahe. Pasensya na, hindi namin kinaya. At ito ay imbaka ng palay na sumuko rin sa lakas ng hangin. Ito na yung itsura ng mga palay, no? Meron pa namang butil na natitira pero kakaunti na lamang. Siguro may maaani pa rin naman kahit kakaunti. Maging man itong mga bunga ng suha ay napaaga din ang pag-harvest. Hindi nga naman na ito kailangan pang akyatin ng mga bata. Maging man yung mga tanim na gulay, so nasira din talaga yung iba. So ito kasi ang problema dito sa amin. Once na nasira talaga yung aming pananim, dito kami umaasa. So ang mangyayari, bibili talaga kami sa city. Kung meron pambili, kung wala naman, magtiis-tiis na lamang kung ano pa yung kayang makuha sa paligid. Kanya-kanya lamang kami ng paglilinis ni Mister at isa lamang ang aming layunin. Nawa matapos kami sa buong araw na ito, makapagpahinga ng kaunti at marelax ang aming isipan dahil ang aming pag-aalala ay nandun din sa aming bukirin. Kumusta na kaya yung aming fish pond, yung aming mga alagang hayop, maging man yung aming palayan. Hindi talaga madali itong madaanan tayo ng anumang kalamidad. Hindi man ganun kalala yung nangyari dito sa amin, no? Kumpara sa ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa na putik talaga ang pumasok sa kanilang bahay, yung tubig baha ay napakataas. So isa lamang ang mensahe no na hindi talaga natin hawak, lalo na ang bukas. Kaya minsan sa bawat araw no, lagi tayong minsang nag-aalala, ano ba yung mga dapat na magawa natin. Ano pa ba yung mga gustong maabot natin? Pero ang sabi nga po ng Panginoon na kahit ano pa mang gawin nating pag-aalala, ay hindi madadagdagan ang ating buhay dito sa mundo ng araw dahil para sa Kanya, bilang na yung ating mga araw sa mundong ito. At itong mga kape ay halos wala nang itinirang bunga, nalaglag na sila. Kaya pagdating ng pag-ani, sa mga susunod na mga buwan ay wala na kaming maani. Kaya ang mangyayari nito, bibili na lamang kami nito sa city. So ito yung mga dahon talaga, pinong-pinong sila na dumikit
sa mga gilid-gilid na kung hindi mo titingnan, no, magpabalik-balik lamang talaga yung dumi kapag maglilinis ka. Kaya kailangan talaga medyo mabusisi na paglilinis. Ang sarap balik-balikan ang panahon ng kamusmusan na hindi pa natin alam ang problema, katulad nila. Tigit sa lahat, purihin ang Panginoon na marami mga nasira ng mga pananim, yung aming palayan, pero ang mahalaga, walang buhay na nawala. At ang sumunod na araw naman ay brigada sa eskwelahan para ayusin yung mga nasira at pinagpaliban na muna namin ang pag-akyat sa bukid. Maging man ang aming mga pagkain na supply dapat para sa isang buwan ay napilitan na kaming lutuin sa isahang luto lamang. At dahil malapit na itong mga moy, kaya prito ang pinakamagandang luto nito. So ngayon ay kalahati pa lamang ng buwan. So ibig sabihin, kalahati ng buwan ay puro gulay ang aming kakainin. Ang dahil sa bagyong uwan ay muli naming naalalang linisan ang kubong ito na kung saan dito talaga kami nagsimula sa aming paggawa ng content. Sama-sama. Nakakapanibago tingnan itong kabundukan. Ang dating green na green ngayon nag-light na lamang dahil yung mga dahon ng kahoy ay nabawasan at inilipad dito sa kabahayan. At si Uncle ay hindi talaga matinag. Pagkahupa ng bagyo ay pumunta ng gubat at sa kanyang pagbalik ay meron siyang bit-bit na karne na siya namang aming pinaghati-hatian. Ito ay pwede nang magtagal ng ilang araw, no? Gawin lamang itong smoke meat at haluan na lamang ng gulay. Sa 2 araw naming paglilinis dito sa aming likuran ay lumiwanag na rin itong aming kaunting garden. At habang semester naman ay pinagpatuloy ang pag-harvest ng aming palay doon sa baba. At sana meron pang kaunting maani. Itong aking paglilinis ay sa abot lamang ng aking makakaya. Dahil ayoko rin i-stress ang aking sarili. Pilitin na tapusin ang mga linisin. Masarap maghapunan dito sa labas, lalo na kung maganda naman ang panahon. At nakaka-relax din pakinggan itong ingay ng mga insekto habang sumisip-sip ng mainit na kape na nagpapaalala sa atin na oras na naman ng ating pamamahinga, pagtulog, pagkatapos ng nakakapagod na gawain sa buong araw. At ang paalala ng Panginoon sa atin, hindi siya optional, hindi siya second priority at lalong hindi siya less priority. Siya ay dapat priority sa ating buhay. Maraming salamat po, Native Kalinga.